since na wala muna tayong biyahe na naka-camper van. Back to our humble home, Alitaptap Base Camp. Mahal umuulan. Pwedeng mamaya na yan. Ngayon na to. Ano kasi gustong-gusto ko mga first timers ng bahay na alam mo yung napapaligiran ng gulay. Nakakabuhay kasi to ng ano, ng ambience ng bahay kapag maraming mga halaman. Sa inyo to? Hindi ko alam. Ah, wala may-ari. Ay, meron mga first timers dito na timingan tayo. Yung buhay na gusto mong simple lang, tapos nasa paligid mo lang yung mga taong sumusuporta sa'yo, yung mga first timers. Napaka-simple pero napakasarap sa pakiramdam. And welcome back to another episode. Simulan natin ang kwento dito sa Malolos, Bulacan. Yung tapat ng school yun, no? Hindi na lumuwag din minsan yung ano, harapan, no? Ito, dito na lang. Para hindi tayo masyadong makano. Hindi ako pwede. Oh. See you after a week, okay? On my birthday. Love you. Mag-iingat palagi na ka. Text mo ka mamaya. Ha? Wala na po ako naiwan. Bye-bye. Daddy ang naiwan. Bye. Bye-bye, love you. Love you. Bye. Bye-bye. Big girl na siya. Marunong na siya mag-commute eh. Pero kapag papunta pa lang. Pero pag pauwi, hindi. Kasi gabi na siya nakakalabas. Pero kung tutuusin, yung age ni Hana na teenager na, sobrang late na yan eh. Na baby lang kasi na masyado eh. Pero kami nung mga panahon namin, grade 3 pa lang yata ako, naglalakad na ako papuntang school eh. Malapit na naman kasi yung school. Anyways, hindi naman natin pwedeng kumpara yung noon kasi iba na ang takbo ng mundo ng mga kabataan ngayon. Pero syempre, hindi lang din maiwasan din sa bilang isang magulang yung safety ng anak, pero kailangan niya matuto eh. Pero at least ngayon papasok sa school niya, nagko-commute na siya. Pero sa gabi, ayun, nagpapasundo kasi syempre babae at ginagabi. So kailangan pa rin proteksyonan, di ba? Pagkatapos ng 5 araw ng kabisihan sa Bulacan, babalik na ulit tayo ng Nueva Vizcaya. Babay na ulit, lalawigan ng Bulacan. See you soon. Magkakaroon pala ng halaman festival dito. Ano to? Festival ng Giginto, Bulacan. Long driving na naman tayo. Gagabihin na naman tayo sa biyahe na to. Pagkatapos ng walang oras na biyahe, ay narating natin ang Nueva Vizcaya ng maliwanag pa. Parang meron kaming bisita. May bisita kami. Hi bro! Mahal! Bili lang kita ng pang midnight snack mo mamaya para pag uminom ka ng gamot. Kamusta? Nagpakon na ako ng oras dito. Saktong-sakto may binili ako bro lumpia dito. Saka pandesal. Merienda tayo. Ang aura ng kapaligiran ng Alitaptap Base Camp na na-miss namin at alam kong nami-miss nyo rin. Ang napakalamig at napakapayapang barangay dito sa Solano, Nueva Vizcaya. Ang likod ng Alitaptap Base Camp na malawak na farm ng mga kamaisan. Pinapagitnaan ng kailugan ang napakagandang mga kabundukan.
Welcome back to Nueva Vizcaya. Ang bilis ng mga pangyayari mga first timers. Ramdam ko yung pagod ng biyahe. Ang stopover ko lang talaga yung iihi lang ako. Ganun lang, dire-diretso. Nag-iisip ako ng pwedeng daanan nung pupunta ako dito. Sabi ko mag-sleep over ako somewhere since dala ko naman yung camper van natin, pero mas nangibabaw yung sabi ko ang dami kong ginawa sa Kapatagan. Tapos di ba parang nag-look forward na ako talaga na makauwi na ng Nueva Vizcaya, makabalik sa base camp. At ito na, andito na tayo pagkatapos ng sobrang busy ng mga araw mga first timers nang nasa Kapatagan tayo. Ang bilis ng facing ng oras, ang bilis ng mga pangyayari. Yung tipong counting kibot mo lang tapos magugulat ka, ala, alas 4 na ng hapon, paggabi na. So, ganun tayo sa loob ng ilang araw, pero at least we're back sa lugar na mabagal ang oras kahit napakadami mong ginagawa. Welcome back to Nueva Vizcaya. Napakapayapang lugar, di ba? Nothing but nature and lovers and me. Baka mahulog ako, napakalalim mo. Kaya ako nandito kasi nga gusto ko sanang silipin yung Kailugan. Since na itong lugar na to, likuran na to mga first timers ng Alitaptap Base Camp. Noong mga panahon na bago-bago pa lang tayo dito sa Vizcaya, napakaganda ng Kailugan na to. Hindi ko alam ngayon bakit bigla na siyang nawala. Pero parang may tubig pa rin naman. Sinilip ko lang, tsaka sabi ko, punta nga ako sa likuran. Diba? Yung magkaroon ka ng moment ba na ganito na, actually maganda talaga yung lugar dito, maganda talaga yung view. Napakaganda sa mata na sa sobrang lawak na ganyan. Actually pwede ka mag-camp dyan kung gugustuhin mo eh. Wala namang gagalaw sa inyo dito. Sa atin wala naman, pero hindi ko pa nagagawa. Pero yung magkaroon ka ng ganito kalawak na lupa, kalupaan, tapos nakikita mo yung kabundukan na buong buo ng ganyan. Tanging mga tunog lang ng mga kung ano-ano mga kahayupan yung naririnig mo, mga kwak-kwak. Diba? 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 Napakasarap ba sa tenga, napakasarap sa pakiramdam yung ingay ng syudad. Tapos yung katahimikan ngayon talagang maano mo eh. Mahahati mo ba talaga? Parang ganyan ba? Pagkukumpara mo talaga. Di ba? Sarap sa ice? Ay, hindi, sa lehenga. Samahan niyo muna ako. Silipin ko lang yung Kailugan dito kung ano pa ba? Ligolabol pa. May ilog pa naman pala. Miss ko magmotor. Tara, silipin lang natin. Tara, tignan lang natin. Ito dati napakalawak na Kailugan dito. Hindi ganun kalinis yung tubig. Itong part malinis. Pero syempre, yung pinanggagalingan niya doon parang saka na natin gawin yung mga ilog-ilog natin. Anyways, pag gabi naman na mga first timers, syempre, since na wala muna tayong biyahe na naka-camper van, antayin ko muna matapos muna kasi yung iniinda ni break siya kasi may dalaw siya eh. So ganoon talaga, hindi siya makakakilos. O wala nga namang iwan ko ba, 'di ba? Pero iniisip ko, yung kabundukan na yun sa likuran mga first timers, Camp Johnny Hoy nandun. Hindi ko pa napupuntahan masyado yan. Hindi ko alam kung anong meron dyan. Actually may mga natataraw ako ngayon dito na alam ko may something na magandang pwedeng puntahan dyan. Hindi natin alam. What if kaya, no? Nakakamiss din magmotor. Mag solo motor cycle adventures kaya tayo bukas, no? Pero parang kailangan ko nang i-change oil muna tong motor bago tayo road trip bukas. May oil naman ako dyan. So sige, i-change oil muna natin ito bukas bago tayo lumarga. Napakaganda, no? Cornfields ba kung tawagin. Ito yung likuran ng Alitaptap Base Camp. Ganito.
Maganda tignan to kasi nga green ngayon, pero kapag after harvest talagang sobrang brown na brown itong likuran namin. Anyways, alam nyo ba ang kwento ng mga cornfields na mga first timers? Merong kwento yan. Ulitin ko yung kwento. Dati may isang malawak na cornfields tulad ng ganito. Tapos malago yung mga tanim malago. Kumbaga healthy yung mga pananim. Siyempre tanim yun ng mga magsasaka. Tapos biglang dumilim yung kalangitan, parang ganito. Pero sobrang dilim talaga, as in sobrang dilim na para magdedalubyo. Tapos nag-alala yung mga magsasaka na bakit sobrang dilim. Nagtaka ngayon yung mga magsasaka kung bakit sobrang dilim ba, hanggang sa bumuhos ang napakalakas na ulan. At alam mo yung ulan na yon, malapot na ulan na kulay brown. Yung pala chocolate pala yon. Umulan sa napakalawak, inulan ng chocolate ang napakalawak na cornfields, and then woof, it became Coco Crunch. Ngayon nasa Alitatap Base Camp muna tayo ng ilang araw. Susulitin natin makapagpahinga. Ang sarap-sarap kaya matulog dito. Si Ada, malaki-laki na. Sino may tunog? Anong kanta pumapasok sa'yo? Kantahin ko Ating kamay at walang kamalay-malay, paano ang puso ko na umibig ng tunay? Oo nga, no? Kulit ng music no? Kasi mangalan-ngalan lang naman kasi yung chords kaya kakapare-pare. Oo. Magandang umaga mula dito sa Alitatap Base Camp. A day in the life na naman tayo. Yung panahon, nagbabadyang umulan. Tara, kuha tayong gulay. Paano tayo magbumotor? Umuulan! Oo nga, naambon. Wala, dito na lang tayo. Dito na tayo. Kamusta ba pakaramdam mo? Medyo masakit pa rin yung puson ko. O sige, pagbibigyan mo na kita. Hada. Para hindi ka naman mahirapan. Ayoko naman maging unfair sa'yo na lumiyahe tayo tapos namimilipit ka dyan. May muta ba ako? Wala naman. Gusto ko meron. Tayo isa. Okay mga first timers, good morning. Magandang umaga mga first timers. Kanina pa ako gising na maaga ba? Ano bang tanghalian natin, Marco? Mangunguha tayo ng gulay. Huwag na tayo mamalengke. Na. May dilis ako nakita. Tapos magdinigding tayo. O sige. Yung kapaligiran, naghahamog. Yung mga kabundukan, halos hindi mo na makita nga kasi nga malamig ngayon dito. Sige, magbumotor sana Ha? Maambun nga. Kung magbumotor tayo, wala rin. Basang sisiw tayo. Sige, magpagaling ka na lang muna. Anyways, mga first time. Bababa tayo doon? Hindi, ayun o. Tanim ng kapitbahay yan. Hindi! Tanim ng kapitbahay yan. Tanim ng kapitbahay pero lupa pa rin ng tita yun. Kahit na. Hindi Wala. Bababa na ako doon, kuha akong kangkong. Delikado Kangkong, diningding. Talbos ng kamote, ayun Hindi na natin tanim yan. May tanim tayo dito. yun. O sige, ikaw dyan. Ayun may tanim tayo O kaya nga. Tingnan nyo ito mga first timers. Meron kami ditong parang gardening area. Kwentuhan muna tayo kasi mas gusto naming magstay ngayon dito sa base camp. Nagtanim ako dito ng mga ano ba to? Ano to? Anong gulay to? Kamote. Kaso yung mga tumubo naman. Kaso yung mga insekto ba pinagkakain yung kamote. Dito nagtanim din ako ng mga tangkay ng kangkong, yung mga inulam namin, natubo naman siya. Pero itong kamote hindi ko alam kung makakaanak. So, 'di ba may farm ka tayo dito? Kala nyo wala tayong farm dito. May farm dito. Ito naman, sili to. Nasira to nung bagyo. Pero, pa siya. Nabuhay pa. Naputol yan eh. Yan, meron kami ditong mga tanim na sibuyas. Hindi kasi siya yung nakakapagpatubo ng tanim. Ako yung tinatawag na green thumb na kahit anong itanim ko. Merong, tumutubo talaga siya. Hindi. Pero ngayon, parang may kasabihan niya na
umiinit na rin ba yung kamay niya sa pagtatanim. So malamang ang tanghalian namin ngayon ay kung ano-ano lang yung dito sa bakuran namin. Kumukuha siya doon ng talbos ng kamote ng kapitbahay. Nada, hinahanap ka kung nasan ka. Bakit daw hindi ka daw sumasama sa van life? Wala eh, may tropa siya dito eh. Yung mga alaga namin dito, kasundong-kasundo ba niya? Nagkaroon siya ng kalaro. Tapos siguro enjoy din siya sa weather ba kasi malamig dito. Eh dati sa dagat may init eh. Ngayon talagang siya, atom na atom ba. Ito yung mga kalaro dito ni Nada. Ito si Mutya. Ito si Putchokoy. Ito malabo ang mata nito eh kasi nagkasakit yung mata niya ba. Na parang nabulag. Pero hindi naman siya bulag, malabo lang talaga yung mata niya. Yan ang mga kalaro ni Nada. Kaya hindi siya sumasama sa amin sa van life namin kasi nga nag-enjoy siya dito eh. May mga kalaro siya eh. Di ba Mutya? Papa ni Prish. Yan ang nakabantay sa amin palagi dito. I got you. You look after us. We'll look after you. Sobrang cozy pa ng pakiramdam dito sa base camp kasi nga basta alam niyo naman yung weather, di ba? Napakasarap, parang ang sarap-sarap lagi magpahinga, matulog sa gabi ng ang kakapal ng mga kumot na sinasarklog mo sa'yo. Yung mga ilaw ba namin pang camping, binubuksan namin yun sa gabi. Tapos lights off kami sa taas. Yung baba, bukas lahat ng ilaw kasi nga dyan lang mga alaga namin. Nagbabantay yung mga yan. So, ganun, safe kami talaga dito kasi nga konting kaluskos talaga. Kaya nga yung mga bisita dito pag dumadating, hindi pa nakakalapit dito, nagwawalaan na yung mga aso. So, ang laki din ng mga naitutulong ng mga alaga namin para sa seguridad namin. Kaya paalala ulit ha, pag pupunta ng Alitattat Base Camp, huwag muna kayong susugod talaga. Huwag kayong doon muna kayo sa may kalsada. Tawagin nyo kami, huwag kayong papasok dito kasi maliban sa mga alaga namin, may mga alaga din kaming mga iba pang aso na nasa labas. Pag may tao, lahat yun nagsusuguran. So para maiwasan na baka makagat kayo, alam niyo sobrang protective ng mga aso namin dito, tumawag muna kayo. Doon muna kayo sa labas kasi 4 yung alaga namin dito sa loob. Pero sa labas, lahat yun pag may tao, kumpulan yung darating dito. So mag-iingat lang kayo. Libre ang turok dito sa Nueva Vizcaya, pero huwag naman sana tayong umabot sa ganun. Ano, madami kang nakuha? Pero pa doon sa baba, takot lang ako eh. Oo na, baka may ahas. Wala tayong gagastusin ngayong araw na to masyado sa kakainin namin. Kung anong meron dito sa base camp, mga naitabi-tabi namin, yun lang yung lulutuin namin. Gagawa namin ng paraan kung paano namin magagawang kahit pa paano yung magiging special. Tulad nito, dilis ba? So ito eh, nakalkal ko lang. Meron pa pala. So gagawa natin ang paraan niyan kung paano natin matitweak yung dilis na to. Ano bibiling ko? Lalabas ako. Punta ako ng talipapa. Kamatis. Ito, ano bang ilalagay natin sa dilis? May tulong yan. Tapos dilis with with tomato, ano nga? Kamatis. Ano ba naman itong nangyayari sa utak ko? Kaya nga eh. Alam ko naman yung mga bagay na yan, pero minsan naghahang talaga ako. Hindi ka dalawang tilapia lang. Dalawang tilapia? Hindi kayo dahil malapit na ako mag-birthday at malapit na akong mag-45. My God! 45 na ako! Bili lang tayo ng kamatis at kung anong gulay. Tilapia daw. Samahan nyo lang muna ako mga first timers. Dito lang muna tayo sa base camp sa episode na to. Gusto naman naming lumabas. Gusto sa amin ng motor. Marami kaming mga nakita ba sa internet na ang ganda ng mga Tuwat! Umuwi ka! Uwi! Susumbong kita! Susumbong kita sa mami mo! Mahal, tawagin mo si Tuwat, baka masagasaan. Umuwi ka dun! Naku papag... Umuwi ka dun! Anyways, magpo-45 na ako mga first timers sa mga susunod na mga araw. Grabe no, parang napakabilis ng panahon. Babalik-balikan mo yung mga panahon na kabataan mo pa, tapos ngayon 45 ka na. Kaya let's live our life to the fullest ba. Gawin nating meaningful yung pamumuhay natin kasi 45 na tayo eh. And let's enjoy life na, di ba?
just be thankful lang kung anong meron tayo, kung anong sitwasyon ng buhay natin. Lahat ng pagpapala, malaki o hindi, pasalamatan natin yan. Kasi akala nyo lang may mga bagay na least kung iisipin natin, pero pag kinumpara mo yun sa iba, mas malaki yun, mas malaking pagpapala yung natatamasa na. Maliit lang yung tingin natin, pero sa iba yun, napakalaki yun. So learn to appreciate blessings ba, malaki o maliit. Matuto tayo magpasalamat. Sarado pa si Bro Unad, papa-change oil tayo mamaya. Napakalamig at napakasarap mo Vizcaya. Kaso hindi pa rin natin masusulit na sagarin yung taglamig ng lugar na to kasi next month pabiyahe na tayo eh. Mag-Philippines tayo eh. So hindi natin masusulit ba. Pero maglulusan pa rin naman tayo. Malamig pa rin. Ang pinakamalapit na talipapa at grocery store na pinagbibilan namin ng mga kailangan namin. May itlog kayo maalat? O sige, pabili ako ng isa nito. Okay bro, thank you. Palag. Ay wala pala akong itlog na maalat. Itlog na maalat, nakalimutan ko. Balik, hindi pa pwedeng walang itlog na maalat. Bagay sa dilis eh. Diyos ko, kung saan sana ako nakarating. Itlog na maalat lang ang kailangan ko. Tawag dyan eh, mga kal. Tawagin, manok. Napakadaming ganyan dito. Kahit sa ang mga kanto-kanto ba, yung kal kung tawagin. Unang experience namin dyan, bumili kami. Hirap na hirap kami magpalambot ba. Natuwa kami na mura eh. Yung pala sobrang tigas. Pero may sikreto, papakuluan mo para mabilis lumambot ba. Lalagay mo pala ng Sprite. Parang buong manok yatang malaki, parang nasa 100 pesos lang yata, parang ganyan. Pabalik ng base camp, meron ako nakitang alin na nagtitinda ng gulay sa tabing kalsada. Nay, magkano po yung ano, bulaklak ng kalabasa po? 25 po? Galing po sa miso, ayan, o sige po, isa po. Galing po yan sa tanim nyo mismo po yan? Oo. Isa lang? Isa lang po, Nay. Dalawa lang naman po kami. Mas maganda mamili sa mga lokal talaga ng ganito. Sa loob ng barangay lang ba? Kasi mga fresh pa. Dagdag lang natin sa dingding namin. Pati po yung mga kalabasa galing po sa farm nyo? Yan, bunganan yan. Oh. Eh yung pechay po, sa inyo rin po? Oo, tanim namin. Tanim nyo talaga? Oh, stick. Opo, eto na po muna. Sige, dito na po ako bibili palagi ng gulay. Harvest. Diba, laki ng kaibahan. Yung bibili ka ng gulay tapos yung binibili mong gulay dito eh galing sa mga farm lang talaga nila, sa lupain nila mismo, di ba? Ganyan ka resourceful ang Nueva Vizcaya. As the leaves change color, I dive into you when summer's fading. Ay, yung mga binili akong hindi mo pinapabili. Bumili akong bulaklak ng kalabasa. Isama mo sa diningding. Nada, putsokoy. O, di ba? May kala. Ayan, mag-best friend tong dalawang to. It's the season of love. And back to our humble home, Alitaptap Base Camp. Oo, sumasama na naman yung panahon. Umaambo na naman. Wala na naman makita ko, no? Ikaw muna dyan? Oo. Sige. Magkakot ka muna ng ano doon, Pen. Ang dami kong hahakutin. Alam niyo po mga first timers, isa sa happiness ko ay mga halaman. Ito, hindi pa naman kasi tuluyan natatapos yung base camp. Marami pa ang kailangan gawin dito, pero unti-unti lang. Dami kasi natin kailangan i-prioritize sa buhay. So, hindi namin may push-push na dire-diretso yung paggawa. Pero anyway, nandiyan lang naman yan. Ang hilig ko ay mga halaman. Eh, dumating yung sa madaling salita, yung kapitbahay natin dati, lahat ng mga iniwan yung mga halaman, ilipat daw natin sa Alitaptap Base Camp. I mean, lahat ng halaman yung nakapasok dun sa dati niyang bahay na pinaparentaan, ilipat ko na daw sa Alitaptap Base Camp. Ang dami-dami kong hahakutin, pero masaya to. Di ba? Kanya-kanyang trip lang yan. Ang dami to. Malaki kasi na nagagawa ng mga halaman sa isang bahay. Nagagawa niyang pagaanin yung ambience ng kapaligiran, di ba? Mamaya ko na lilinisan yan at didiligan. Ipapwesto ko muna lahat. Mahal, umuulan. Pwedeng mamaya na yan. Hindi, ngayon na to. So, ano tayo gagawin eh? Oh, di ba? Diba? Thank you tita, shout out kay tita. Number 1, tita. Lahat ng halaman. May ano pa?
Walang dahon pero may bulaklak. Ito, lilinisin lang naman kasi natin yan. Okay. Tapos dilig naman ba, umuulan naman palagi. Wait lang, hakutin ko pa, ang dami pa. Di, sakto lang naman na pala. Pero sapat na yun dito. Tita Floor number 1. Last na yan? Last na. Lahat kinuha na eh. Sabi niya kasi lahat eh. Meron pa doon. Kulang na nga lang yung bahay, ipalipat eh. Hindi, ayoko. Ayoko ng bahay mo, bato. Yan. Tanggalin na lang natin yung mga damo-damo. Oo. So, diba? Ngayon, gagawin na lang natin dito. Lagaan. Lilinisan. Lagaan, linisan. No? Oo. Diba? Ang ganda sa mata. Alright. Next is tatanggalan na natin ang mga damo-damo lahat yan. Mabubuhay yan, promise mabubuhay yan. Yung iba ililipat natin ng paso. Bibili tayo ng magandang paso. Meron doon. Saan? Kay tita rin. Binigay niya. Mahal, ang ganda dito sa labas. Wala na kasi mag-aalaga eh. Oo nga, napapabayaan daw. Just chillin'. Pag ito lumago, ang ganda nito, no? At proven yun na maganda ang effect na binibigay nito sa ating mga mental health. Tanggalin lang muna natin sila ng ng mga damo. Kasi nakikiagaw pa to ng sustansya ng lupa eh. Tapos alagaan lang sa dilig. Kung wala man tayo, edi yung caretaker yung magdidilig. Tapos lagi namang naulan, kung mabubuhay sila ng maayos dito. Alagaan, matitignan sila, di ba? Alam nyo kasi gustong gusto ko mga first timers ng bahay na alam mo yung napapaligiran ng gulay, mga prutas, halaman, ganyan. Kasi lumaki kasi akong ganun yung bahay namin sa probinsya. Bahay ng lola namin dati, talagang mahardin ng lola namin. Eh hindi ko naman alam na minana ko pala yung ganun. Mahilig sa mga halaman ba. Nakakabuhay kasi ito ng ng ambience ng bahay kapag maraming mga halaman, di ba? Nakaka-relax. Basta anything green, nakaka-relax yan. Ayos. Tapos buhatin, siya nang linis ng iba. This is so relaxing. Plantito. Pag nag-retire na ako sa travel vlogs, ba? Ano na lang, farming vlogs na lang. Oo. Ito yung namin, farm namin. Yung parang paligid mo, yung bahay mo, bakuran mo, andun lahat ng mga kailangan mo, no? Oh. Tapos hindi na rin ako nun. Kasi hindi tayo pwede mag-alaga ng kambing, baboy. Wala eh, maliit na naman yung lupa natin. Hindi sa maliit eh. Hindi natin kakatayin. Kahit manok eh. Maliit na naman itong lupa natin. Gusto kayo mag-iitlog lang sila. Tapos kahit hindi na sila mangingitlog, mahal yung manok, Ah, okay lang sila mamuhay ng hanggang gusto nila. Pwede ba yon? pwede. Walang kakatayin? Hindi ah. Ayoko. Ay, hindi ka na mag-alaga. Hindi, yun ang ipakinabang natin sa kanila. Yung itlog na lang silang iitlog eh. Pag hindi na sila lang itlog itlog lang? at tumanda na sila, hayaan natin sila mabuhay. Oh, yan oh, in time, di ba? Yan oh. Oo. Alaga Pero mo. yung sabihin mong papatayin para kainin, wag na. Kasi nagbigay na siya ng marami itlog eh. Kaya mo siyang mabuhay ng normal, Oo. malaya hanggang sa matikok. Di ba yan yung nangyayari sa mga kal? Sakal. O di ba? After nila, pag expired na sila, hindi na sila makapag-itlog. Pinagbebenta na sila. So ayoko naman na ganun, after mo pakinabangan, papatayin mo pa. Kal, di ba? Kala Oo. mo malambot. Pwede ba yan? Oo ba? Gusto ko yun, mahal. Saan tayo bibili? Nang alin? Nun. Ngayon ha? Hindi, I mean pag in time na meron. Tapos Yung yung mga kambing? Hindi, manok muna, itlog lang muna. Maraming mga poultry farm dyan ah. Yung pinunta natin. Yung mga brown, yung mga itlog. Ay, oo. Yung parang yung isang itlog yata, pag binenta mo halagang 200 pesos yata. Hindi naman. Ay, di ba? Sa ganun. At habang inaasikaso ko ang mga halaman, syempre si Prisha naman ang umaasikaso ng tanghalian namin. Pakita na ba kang dinengding, iba't ibang gulay. Nalagyan ko na, kung anong gulay namin meron kami dito. Nalagyan ko siya ng beans, basta dinengding siya, halo-halo. Tapos, syempre, malunggay, hindi pwedeng mawala. Alam mo yung nabili kong gulay? Ano? Galing lang yun sa farm nila, bakura nila. Oo, andiyan kay nanay. Diyan tayo bumili kasi talagang pinipitas niya talaga sa bakuran niya. Bakuran. Ang gaganda ng mga klase ng mga gulay niya. Port local. Busy-busy talaga niya.
Pero di mong ano yan ah. Oh, lilinisin ko yan. Tapos maglalagay na ako dito ng barbecue. Oo. Beer na beer. Ah. Pale Pilsen. Ano na good vibes? Let's go! Itong kailangan ilipat ng paso kasi sira na. Yan. Lipat bahay ka na. Nakikita nyo ba o nararamdaman nyo ba kung gaano ako kasaya sa ginagawa ko? Ang tawag dyan, simpleng kaligayahan. Let's go! At kung minsan sumagi sa isipon naman na nagpe-pretend lang ako na mahal ko ang kalikasan dahil yun ang content natin sa pag-YouTube. Mali ka dyan. Ano ba yun? Ano to? Wala yan? Wala yan. Damo yan. May saluyot dito. Yan. Saluyot na yan. Dito natin ilagay. Oo, yan. Kunin ko na, ukain ko na ng isang buo, no? Oo, kain mo ng isang buo. Yon, saluyot. Yan ang hinahanap kong gusto ko. Naitanim. Meron na tayo. Thank you sa mga ibon. Di ba? Ibon ang umano niyan. Mga ibon daw ang nagdadala ng ng saluyot. Kung magtataka kayo kung bakit nagkaroon ng saluyot bigla sa bakuran nyo, mga ibon ang nagdadala nun. Mga hindi siya. Hindi na rin pwedeng lagay mo na lang ng stick. O, lagay mo na lang ng stick. Saluyot ba talaga to? Saluyot daw sabi ni tita. Okay. Yan, soon ay magkakaroon na rin tayo ng gugulaying saluyot. Saluyot ako ng saluyot dito pero parang, di ba, alugbati ito. Almost done na tayo. Pero meron akong gustong ilipat kaso natatakot ako Pero susubukan natin. Ito. Ayun. Lapas-lapas na siya Mabubuhay ko kaya to, mahal? Oo naman. Nagtiwala lang tayong mabubuhay siya. Bakit mo pasak nila yung pinya natin? Oo, mamaya may tanim akong pinya dun. Tutubo yun. Alam ko yan, sure yan, tutubo yung pinyang yan kasi nung maliit kami sa probinsya namin, nagtatanim talaga ako ng mga pinya. Yung mga pinagkainan naming pinya, yung mga dulo nun, kinatanim ko yun. Maliit pa kami nun, maliit pa ako. Napapatubo ko yun. Ay, tutubo to. Sure na tutubo to. Maganda yung pagkakaugat niya. Maliliit din mahalo, pwede na siyang yan. Wag na, baka madali ko pa. Hindi, kailangan talaga tanggalin yan. Pag lumaki-laki na, usbong pa lang Patubuin muna natin, gawin muna siyang nating resident talaga siya ng paso. So kailangan marami talaga yung Oo. Pag na-adapt niya na yung bagong lupa niya, saka natin siya pitasan ng panibagong lipat. Ngayon wag muna. Naks. Di ba peste yan? Peste pala yun Ngayon, tatanggalin natin ngayon ang mga lumang dahon. Yung mga sira-sirang dahon, tatanggalin natin. Para hindi gumapang. Okay, dilig. And then, we're good. May mga alaga na tayo dito, aalaga ang mga tanim dito sa bakanting space ng Alitaptap Base Camp. Susubaybayin natin lahat yan hanggang sa lumago silang ulit. Sige, basta tanim lang tayo ng tanim. So hindi ko alam kung kailan tayo ulit magkakaroon ng a day in a life na vlog, pero i-update ko kayo in time. Pero masaya ako na meron ng mga halaman dito sa harapan. Shout out to Tita Flor, maraming salamat sa suporta all throughout this YouTube journey, all my life. Without a doubt, I give you all my life. Maraming salamat dito, Lord. Ayan, kinahapunan, pagkatapos natin pagurin yung sarili natin sa mga halaman, pumunta na rin muna kami ng bayan para mamili ng mga kakailanganin namin sa Alitaptap Base Camp. Ito, pwede ba akong bumili nito? Ayan. Pang garden. Magkano? Tignan mo kung magkano. 40. Gusto mo? Kuha ka na. Oh, sige. Yan. Para mayroon sa mga tanim-tanim ba dun? Talaga naman, no? May pantanim na siya, oh. Pero di mo gagamitin mo yan, ah. Oo naman. Ayun nga pala mga first timers, nasa bayan tayo ng Solano. Bumili kami ng mga bagay na kailangan.
hindi masyadong kailangan at yung mga kakailanganin. Safe ba? Saan tayo? Bigas. Bigas. Okay. Okay. Bagabag, te. Bagabag. Bagabag. Bagabag po. Kayo na po bahala. Oh? Pwede kiss? Pwede. Pandesal, hindi ko bibili. Hindi na. Ayoko naman ng pandesal eh. Nakapagkano tayo? 600? Mga simpleng kaganapan sa buhay namin na simple lang pero mas nararamdaman namin yung totoong pamumuhay. Parang ganun. 600 plus. Ngayong araw? Laki ah. Alam natin yung mga bagay na parang alam nyo yun yung mabilis mong nagagawa, mabilis mong nakukuha, ang bilis mong paggalawin yung mga pangyayari sa bagay-bagay sa buhay mo. Pero yung ganito na mayroong konting struggle, may konting challenge, parang mas ramdam mo na alam mo yung buhay ka. Yung literal na, hindi ko alam kung bakit nasasabi ko to, pero siguro dahil iba yung mundo ko, nasa social media tayo, pero sa totoo lang, mas na-appreciate ko yung buhay kapag gumagawa ko ng mga bagay na ganito. Yung galaw ba ay yung normal na tao. Ang sarap lang. Grabe. Grabe yung poso, Terminator ba? Terminator. Nakakatawa talaga yung poso na yun. Sumakambing. Buhatin mo na. Binawi lang namin yung CCTV yung pinahiram namin. Dadagdag kami ng mga CCTV sa base camp eh. Ayan, meron mga first timers dito na timingan tayo. Yung buhay na gusto mong simple lang, tapos nasa paligid mo lang yung mga taong sumusuporta sa'yo, yung mga first timers. Napaka-simple pero napakasarap sa pakiramdam. Hanggang kailan ba kayo dito? Bukas po. Ay di kung bukas, dahil pag uwi kayo, daan na kayo doon, pasyal kayo doon sa base camp. Buma kayo sa base camp dumaan? Video nga kami. Kahit na hindi normal ang mundong ginagalawan, ang goal pa rin, mamuhay ng normal. Mahirap yun pero kayang gawin yun. Kung yun ang pipiliin natin. Si Boy P lang ang vlogger na walang sticker. Picture lang na tayo bukas. Akalain mo yun? Bakit Oo, tayo ano? dito? Itsura natin. Ganun pala sila sa personal. Parang nakapag-utusan lang ng bumili ng suka. Grabe yung maghapon. Walang ibang laman ng isipan ko kundi halaman. Ultimo mga paso-paso ng mga kapitbahay ba dinadaanan namin, yung mga bahay-bahay dito. Yan mainit sa mata ko eh. Joke lang. Yung ultimong mga dinadaanan lang ng mga halaman na nasisipat-sipat ko lang dati, pinapatulang ko na ngayon. Wala nakatira dito. Yan ang gusto kong itanim sa sa litap-tap. Paano natin kukunin yan? Yung na yan, yan, yung puno na yan. Oo, para no? Ay, hingi tayo nyo kay ate. Ay may naglalakad pupunta dito. Paalam tayo, mahal. Tayo pwede humingi nito? Babali lang, itatanim ko lang sa bahay. Lahat, pwede? Kunin ko? Umuo naman siya. Alam mo kung paano itanim to? Pinuputo lang to tapos tumutubo na. Oh, siya po sa lupa. Saan? Sa tubig. Di ba lang to, yung matanda, yun ang kukunin. Tapos diretso na yun, di ba, sa sa lupa. Sa inyo to? Hindi ko wala lang. Wala may-ari. O di, hugutin mo na yung isang yan, oh. Kuha ako. Hugutin mo na Ha? yan. Hugutin mo na yan kung kaya mo hugutin. Bari-bari po. Nabali ka pa. Ito ba? Wala. Sa ate. Sa duman? Dito. Ayoko. Akala ko namalikmata na ako eh. Kaya po. Yan. Ito ang gusto kong itanim. Pag binabali mo, hindi mo pahugutin lahat. Hindi ko mahugutin, mahal. Ang laki. Inuha naman lahat. Ano pa? Kulang pa. Tama na. Buti na lang marunong ako mag-drive. Maraming salamat po. Kung may may-ari, hindi magpaalam ko sa may-ari. Kung walang may-ari, hindi magpaalam ko sa puno. Tama. Magbari-bari po o lang para hindi lumaki yung mo. Magtanim ay di biro. Ang bilis tuloy nga magbungkal oh. Talagyan natin agad yun. Para dito, pag tumubo siya, hindi maganda tignan, di ba? Nakapagpatubo nga ako ng
Ano yung berry yun? Mulberry? Mulberry. O, diba? Tika, i-flex ko lang muna. Yun. Ito mga first timers, so, binigyan kami ng kaibigan namin si Moons, si Bro Moons sa ano, yung nag-sponsor ng gulong ni Watod. So, binigyan niya kami dati ng sanga ng mulberry. Ito na yung mulberry ngayon. Sa 4 na tinanim ko, isang tububo, malaki na. So, yan na yung simula ng mga mulberry farm dito. So, soon to be mulberry farm na ang Alitaptap Base Camp. Kahit lumagpas na sa lupa namin, kahit hindi na namin lupa, tataniman namin yan, tapos aangkinin namin. Ito talaga kasi yung gusto kong itanim talaga dito. Yeah,